Meron po tayong isang napaka-importanting balita dito na lumabas mula po sa ating source dito na si Times Tabloid. At ito po ay siguradong magpapabilis ng tibok ng puso ng bawat XRP holder. Sapagkat ang sabi rito ay expert says XRP could increase dramatically in the next few years and here's why. Alam nyo ba mga ka-crypto, ng international banking ay sadyang napakabagal? Kung nagpadala na kayo ng pera abroad gamit ang mga traditional na bangko, alam nyo na inaabot ito ng ilang araw at napakamahal ng fees. Ngunit ayon po sa mga ponents at saka eksperto, si XRP ay kasalukuyang inilulugar na para tuluyang baguhin ang takbo ng mundong ito. Meron pong isang kilalang crypto analyst dito na si Skipper na naglatag ng isang napaka-detalye at matibay na kaso kung bakit si XRP ang magiging pundasyon ng future of global finance. Ang usapang ito ay nakasentro po sa isang tumatandang sistema na tinatawag po nating SWIFT. Kaya, ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At simulan po natin sa isang katanungan kung talaga nga bang rini-replace na or pinapalitan ni XRP ang SWIFT. Sa loob ng maraming dekada, ang SWIFT ang naging hari ng international transactions. Pero ayon po kay Skipper dito, ang panahon po ng SWIFT ay malapit na magwakas. Ang argumentong inilatag po niya ay simple pero napaka makapangyarihan. Si XRP ay nagbibigay sa mga bangko ng complete privacy, security, higher transaction speed, at saka lower cost kumpara sa kasalukuyang sistema ng SWIFT. Isipin po ninyo yung mga crypto. Ang mga currency conversions na dati ay inaabot po ng 3 hanggang 5 araw, ngayon ay mangyayari na lamang sa loob ng ilang segundo gamit po ang XRP Ledger. Ngayon ay sa aking opinyon ay napakahalaga po ng puntong ito. Ang mundo natin ngayon ay digital na. Pero ang banking rails natin ay parang nasa panahon pa ng fax machine. Ang XRP Ledger ay nagpa-process ng mga transaction na napakaliit na halaga kumpara po sa traditional na banking rails. Para sa mga higanting institution na naglilipat po ng bilyong-bilyong dolyar sa iba't ibang bansa, ang efficiency na ito ay may tunay na financial value. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Tungkol po ito sa bilyong-bilyong dolyar na matitipid ng mga bangko sa bawat taon. Kapag ang isang korporasyon ay nakakita ng paraan para makatipid, hindi na sila lilingon pa sa luma. Ang bilis o speed ay ang bagong currency sa global finance. At si XRP ang may hawak ng susi rito. Kaya sa tingin ko, ang pagpapalit po sa SWIFT ay hindi na tanong ng kung, kundi tanong na lang ng kailan. Ang mga bangko ay pagod na po sa friction ng lumang sistema. Ang privacy at security na binibigay po ng XRP Ledger ay sapat na para kumbinsihin kahit na ang pinakakonserbatibong bank manager na lumipat na. Ang bawat segundo na natitipid po sa transaction ay katumbas ng liquidity na pwedeng gamitin sa ibang bagay. Ito ang dahilan kung bakit ang utility ni XRP ay hindi po matatawaran. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa banks as holders, ang bagong reserve asset. Yan. Ang mas matindi at pinaka-significant na bahagi po ng analysis ni Skipper dito ay sinasabi niya na ang mga global banks ay hindi lang gagamit ng XRP para sa mga transactions. Sila rin ang magsisilbing holders. Yan. Ayon po sa balitang ito, ang mga bangko ay hahawak ng XRP
bilang collateral para sa kanilang international banking transactions na ginagawa sa ibang sovereign ginagawa po sa ibang sovereign currencies. Ibig sabihin, si XRP ay magiging isang reserve asset. Habang lumalaki po ang adoption nito bilang reserve asset, natural po na tataas ang demand. Naniniwala po si Skipper dito na ito ang magtutulak sa value ng XRP paitaas sa parang exponential. Hindi na ilang ito basta-bastang pag-angat. Ito ay isang pasabog ng halaga dahil po sa limitadong supply at dambuhalang demand mula sa mga central banks sa buong mundo. Sa aking opinyon, isipin po natin ang implikasyon nito. Kung ang mga bangko ay kailangang mag-hold ng XRP bilang collateral, hindi nila ito ibebenta sa market. Ito po ay lack liquidity. Kapag ang malalaking institution ay nagsimulang mag-imbak o magtago ng XRP sa kanilang mga vaults o digital vaults, ang circulating supply sa mga exchanges ay unti-unting mauubos. Alam nating lahat ang batas ng supply at demand. Kapag bumaba po ang supply at tumaas ang demand mula sa mga institution, isa lang ang pwedeng puntahan ng presyo. At yan ay walang iba kundi ang paitaas. Ang konsepto po ni XRP bilang collateral ay nagpapakita na ang utility nito ay lumampas na sa pagiging bridge currency lamang. Ito ay nagiging pundasyon na ng tiwala sa pagitan ng mga bansa. Kung ang isang bansa ay gustong makipag-trade sa isa pang bansa gamit ang kanilang sariling pera, si XRP ang magsisilbing guarantor o collateral sa gitna. Napakalinaw ng vision na ito. Ito ang dahilan kung bakit si XRP ay tinatawag na debunker's coin. Hindi ito ginawa para lang sa atin na mga retail investors. Ginawa ito para sa mga nagpapatakbo ng global economy. Pag-usapan naman po natin ang pagpasok ng mga higante. Yan po ay ang JP Morgan, BofA at ang BlackRock. Kaya hindi lamang po ito teorya, may mga pangalan na tayong narinig. Pinangalanan po ni Skipper dito ang Bank of America, ang JP Morgan Chase, yan, at ang PNC Bank bilang mga bangko na signed onto the platform. Yan, already signed onto the new platform. At hindi lang yan mga ka-crypto. Ang pinakamalaking asset manager sa mundo na BlackRock ay balitang nagpapahiwatig na gagawa sila ng isang XRP ETF. Sa aking opinyon, kapag ang JP Morgan at Bank of America ay pumasok na sa usapan, tapos na ang debate kung scam ba o hindi ang crypto. Ito ang mga institusyong humahawak ng trillions of dollars. Ang kanilang pag-sign on sa platform na gumagamit po ng XRP technology ay isang napakalaking seal of approval. Ito ang validation na hinihintay po ng market sa loob ng maraming taon. At ang BlackRock XRP ETF ay ibang level po yan. Ang BlackRock ay hindi po pumapasok sa isang asset class kung wala po silang nakikitang long-term value at demand mula sa kanilang mga kliyente. Isang XRP ETF mula sa BlackRock ay magbubukas po ng pinto para sa trilyong dolyar na pondo mula sa mga retirement accounts, pension funds at mga traditional investors na natatakot bumili sa mga exchanges. Ito po ang magiging final bridge para sa mass adoption. Ang institutional credibility na hatid ng BlackRock ay sapat na para gawing mainstream sa XRP sa mata ng publiko. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang early investor potential dito. Ang mga milyonaryo at saka bilyonaryo. Gumawa po itong si Skipper ng isang direktang paghahambing sa mga early adopters ni Bitcoin. Sabi niya ang mga early investors kay XRP ay magiging
millionaires o posibleng billionaires pa. Ayan, pumunta pa siya sa mas matapang na pahayag kung saan ay si XRP ay dapat malampasan o ma-eclipse si Bitcoin bilang crypto token of choice. Ayan. Ito po ay isang napakabigat na claim, pero sumasalamin po ito sa lumalagong kumpiyansa sa tunay na utility ng XRP kumpara kay Bitcoin na mas nakikita na lang bilang isang speculative store of value. Ang Ripple ay gumugol po ng maraming taon para bumuo ng relasyon sa mga institution at mga relasyong ito ay nagsisimula na ngayong magbunga ng resulta. Sa aking opinyon ay maraming tao ang sasabihin na imposible po itong mangyari. Pero balikan po natin ang kasaysayan. Noong si Bitcoin ay nasa cents pa lang ang halaga, marami ring tumawa. Ngayon tinitignan natin si XRP sa parehong lente. Pero ang pagkakaiba, si XRP po ay may concrete utility. Si Bitcoin ay digital gold, pero si XRP ay ang Internet of Value. Ito po ang piping or pipes ng buong global financial system. Kung tatanungin po ninyo ako kung pwedeng ma-eclipse ni XRP si Bitcoin, ang sagot ko po ay nakadepende sa market cap. Kung ang lahat ng international settlement ay dadaan kay XRP, ang market cap na kailangan nito ay higit pa sa trilyong dolyar. Hindi lang ito tungkol sa hype, tungkol po ito sa matematika. Ang utility ay laging nananalo sa long run kumpara sa speculation. Ang mga taong humahawak kay XRP ngayon habang mura pa at habang wala pa ang mass adoption, sila ang mga taong nakakita ng vision na hindi pa nakikita ng nakakarami. Sabi nga nila, fortune favors the bold. Ang pagiging early investor ay nangangailangan ng pasensya at sikmura para tiisin ang volatility. Pero ang reward ay buhay bilyonaryo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang catalyst ng presyo. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Ang institutional adoption ang tinitignan po ni Skipper na direktang catalyst. Habang ang mga bangko ay humahawak ng XRP bilang reserve asset, ang supply na available po sa open market ay hihigpit at mababawasan. Ang demand mula sa mga institution na sinamahan ng nabawasang circulating supply ay lilikha po ito ng matinding price pressure. Ang ETF speculation naman ay isa pang layer ng panggatong sa apoy. Ang BlackRock XRP ETF ay magbubukas po ng asset na ito sa isang dambuhalang pool ng mga retail investors na sa ngayon ay walang direct exposure. Ang institutional products ay nagdadala po ng institutional credibility. Sa aking opinyon, ang roadmap po dito ay napakalinaw. Una, ang utility. Pangalawa, ang institutional adoption bilang collateral. At pangatlo, ang scarcity dahil po sa nababawasang supply. Ito po ang triple threat na magpapataas sa presyo ni XRP. Huwag nating kalimutan na si XRP ay deflationary. Sa bawat transaction, may maliit na bahagi ng XRP na sinusunog o burned. Ibig sabihin habang lalong ginagamit po ang network, lalong kumakaunti ang supply. Kaya isipin po ninyo yun mga kakripto. Tumataas ang demand mula sa mga bangko tulad po ng JP Morgan. Tumataas ang demand mula sa retail tulad po ng BlackRock ETF. Pero ang supply ay pababa ng pababa dahil po sa burning mechanism at sa mga bangko na ayaw magbenta. Ito po ang perpektong recipe para sa isang parabolic move. Hindi na ito tungkol sa kung gagana ba si XRP. Operational na ang infrastructure nito. Totoo ang mga partnerships at ang utility nito ay konkretong nararamdaman na. At ayan, sa kabuuan, ang tanong ay hindi na kung may papel ba si XRP sa global finance.
Ang tanong na lang ngayon ay kung gaano kalaki ang magiging papel nito at kung handa ka bang maging bahagi nito. Ayon po sa analysis ni Skipper dito, ang mga susunod na taon ay magiging life-changing para sa mga nakakaunawa sa tunay na halaga ng asset na ito. Ang utility po ay narito na. Ang mga bangko ay pumasok na at ang teknolohiya ay subok na sa loob ng maraming taon. Ang kailangan na lang natin ay ang huling piraso ng puzzle. At yan po ay ang malawakang paglipat mula sa SWIFT patungo sa XRP Ledger. Kung ikaw ay isang holder, ang pinakamahalagang tool mo ngayon ay hindi ang iyong calculator, kundi ang iyong pasensya. Ang pagbuo ng isang bagong financial system ay hindi po nangyayari overnight o sa loob ng isang gabi. Pero kapag nangyari ito, siguradong maiiwan ang mga hindi nakahanda. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming pong salamat sa panonood.